Good morning at mapagpalang araw po sa ating lahat. Etong vlog na 'to ay March 14 pa rin siya. Kasunod siya noong vlog na nagpunta kami sa grocery store sa Walmart. Nagpunta rin kami sa Dollarama, sa Dollar Tree. Sana po ay panoorin niyo. Ito ay ang Sabado, ang pangalawang araw namin ng camping. Kung napanood niyo po yung vlog na umalis kami ng bahay at papunta rito sa campground, inabutan kami ng matinding snowstorm, matinding windstorm talaga. So, paggising namin ay umalis po kami agad kasi kinabukasan nito Linggo ay uuwi na si Mushi kasi kailangan niyang pumasok, bumalik sa trabaho. Kaya tinatanong niya yung mga bata kung may kailangan, anong gusto, kasi 5 araw siyang, wala. Kami-kami lang. Siyempre sino magbabayad sino magbabayad nitong camping na 'to, 'di ba? So, maraming-maraming salamat po sa asawa ko at, sa sipag niya ay kami ay nakapag-camping. Nakita ko yung price ng gas, 146, sa iba 145. Ang gas ngayon ay napakamahal. Nung nakaraan $1.70, tapos nag $1.09 something siya. Sobrang grabeng mahal talaga, yung tipong mag-stay ka na lang sa bahay. Eto po ay nung last vlog, sinabi ni Lance, gusto niya magpunta doon sa toy store. Dito 'to sa may Goderich, small town ito. At yung toy store na yon last year may sign na sa pintuan nila na magsasarado na talaga yung store. Kasi yung may-ari gusto niya nang mag-retire, pero walang magte-take over sa business. Kaya wala siyang ibang choice kung hindi isarado yung store. Napakahabang taon na nilang, dun yun nadaanan namin dito sa kabila. So, wala na talaga yung store at malungkot yung mga bata. Marami silang mga STEM at STEAM toys na nabili doon at part siya ng ala-ala ng aming camping. Kasi tuwing nagka-camping kami sa Pinery, lagi kaming nagpupunta dito sa Goderich. Dito ang pinakamalaking salt mining na-feature ko 'to. Na-feature ko 'to sa isa kong vlog. 'Pag naalala ko po ay ilalagay ko kapagka inedit ko 'to. Habang ine-edit ko 'to 'pag naalala ko. At si Cookie siyempre kapag may kasama tayong fur baby, kailangan niyang mag-business. Anyways, mabanggit ko lang po sa iba, dito sa Canada, actually pati sa States, yung mga style ng downtown nila, yung structure, malalaman mo na nasa downtown ka talaga kasi yung mga structure ng mga building ay kahit saan ka magpunta may similarity siya talaga. So eto po yung tinatawag na downtown. Hanggang sa marating namin mamaya, sa mamayang part ng vlog ay magda-drive pa rin kami. Makikita nyo yung itsura ng downtown. Magaganda yung mga gusali sa downtown. Dito sa downtown, ayan nakita niyo po yung cinema. Isa yang mga sinehan na yan, sobrang lumang sinehan niya na gusto ko talagang makita. Ang kaso, si Cookie kailangan namin siyang iwanan sa RV. Although, okay lang naman na iwanan siya sa RV kasi ang RV bahay naman talaga siya. Safe na safe siya dun, yun. Siguro next time baka baka magkaroon ng chance at mapuntahan namin. At eto namang building na nakikita nyo ay ang munisipyo dito sa Goderich. At merong malaking kampana diyaan. Ayan, si Cookie natataranta siya kasi nakakita siya ng squirrel. So, ma-share ko lang po sa iba, ang squirrel lumalabas sila usually kapagka, may yellow pa rin pero spring na siya.
kapag may umano ng panahon. Ayun, nakita niyo pa yung squirrel, ayun, yung squirrel, hinabol-habol niya. Sa mga hindi pa po nakakakita ng squirrel, sobrang cute nila, yung mga gray, napaka-cute nila, mukha silang stuffed animal. Tapos 'pag April, kapagka lumabas na sila, gutom na gutom talaga sila. Kasi nanggaling sila sa napakahabang hibernation. So, sobrang gutom nila. Actually, nung mga nakaraang araw ng pagka-camping namin ay, naglalagay ako lagi ng bird seeds sa mesa. Tapos imbis na kainin ng ibon, kinakain siya ng squirrel. Kasi yung mga buto, kasi sobrang gutom talaga nila sa pagha-hibernate. Ang squirrel ay gumagawa rin sila ng nest parang ibon. Pero yung nest na yon ay 100% na balot na balot. Through winter, hindi siya matatalaba ng kahit anong lamig. Kaya buhay sila. I mean, tulog sila pero hindi sila yung tulog nila hindi nadidisturbo sa napakahabang winter. Yung lamig ay hindi nagpe-penetrate kasi magaling silang gumawa ng nest nila. At sa meron pong mga aso na nakakakita ng squirrel, please comment down below. Ganito rin ba ang inyong aso? Matindi ang pagkataranta. Diyos ko, sobra. Tignan niyo naman, ito si Cookie. Ang hirap niya. Isang problema kay Cookie. Halimbawa, gustong-gusto niya nang gawin yung business niya. Nakakita siya ng squirrel. Maano na yan, maaano na yung ano niya, mababaling na yung atensyon niya doon. At ang mga oras na 'to ay 'pag humangin ay napakalamig talaga. Makikita niyo naman po nilalamig talaga ako, pero siya, hindi siya tinatabla ng lamig. As of right now, na nag-e-edit ako, April 14 ay wala ng yelo. First week ng April, yung huling bagsak ng yelo. Yay! Wala ng yelo. Sobrang looking forward na talaga ako sa pagsibol ng mga bawat, ng mga halaman. May nakikita na kaming maliliit at masaya kapagka may nakikita ka ng maliit na mga tumutubo sa puno. Nakita ko na yung damo kasi wala ng yelo. Sobrang saya niya, hindi ko siya maipaliwanag. Si Cookie baka hindi siya gano'n kasaya kasi wala na siyang gugulungan na yelo. Tignan niyo naman. Ay, grabe talaga ang pagkataranta niya, oh. Kaya kapag kasama mo si Cookie, malilibang ka talaga. Napakaganda ng ulap. Ngayon naman, dahil tapos na si Cookie maglakad-lakad at hinabol-habol niya yung squirrel, ay pupunta naman tayo sa beach. Kasi malapit na malapit dito yung Great Lake. At ma-share ko lang to sa iba. Nung hindi pa ako napupunta sa Canada, akala ko pag sinabing dagat, ayun na yung pinakamalaking uri ng tubig. Pero yung Great Lake pala ay sobrang laki niya rin. So tong Great Lake na to, sobrang laki niya at nagkukonekta siya hanggang sa US. Yung pinakamalaking salt mining dito sa may Canada, nandito. Oh, may kaunti pang snow. Lots of ice still. Meron pang, Cookie, wag mong kalabitin yung ano. Meron pa rin. Ito yung pinakamalaking salt mining. Dito siya yung tawag dito. Dito siya yung barko. Makikita niyo mamaya. So, ilang beses na namin itong napuntahan at napakita ko na rin siya sa vlog. Is the salt mine off operation while this is here? Ayan, part ito ng salt mining. Etong nakikita niya na yan. Part siya ng salt mining. Ayun siya. There's a couple ships here. This one's really beat up. Looks like it's about to sink, eh? Yeah. Etong mga What ship, is that? I've never seen this many ships here before. etong mga nakikita niyong ship na to,
ay operational pa rin siya. Oh, you can see they loaded the back of this one first. Because it's really dipping on the back, eh? Nag-yelo yung dagat. It must be hard to drive in that. It must be hard to maneuver the ice. We should walk there on the ice area. I mean on the bay. On the bay area. Walk on the bay area. Tingnan niyo yung buong karagatan. Solid frozen pa rin siya. I don't think we're supposed to walk. Sinuot ni Lance yung snow pants niya para hindi ganong kalamig. So dito yelong-yelo pa rin yung lugar. Ayan pala yung Great Lake. Hanggang sa hindi nyo nakikita, yelong-yelo pa rin siya. Actually kahit tumapa ka dyan, hindi ka lulubog. Ay, tingnan nyo si Cookie, nagpagulong-gulong na pala siya. Tapos etong nakikita nyo, etong blue na to, umaandar yan. Yan, yung may crane na yan. Umaandar siya. Para yung mga naminang salt, direkta siyang pinaprocess dyan. Gusto niya talaga sa yelo, oh. What's that? Get to it. It's What? a dead eel. Oh, it's a dead eel? No, Cookie. No. No. So, eto, isuzoom ko. Ayan, isuzoom ko pa ng mas malaki. So, yung nakikita nyong Slide down the slide. parang bundok kasi mahaba tong Great Lake. Siya yung nanigas na wave. Tubig pa rin siya. Kapag nag-melt na yan, tubig pa rin yan. Pero para siyang bundok. Kasi nung mga panahong nag-frozen siya ay alon siya. Kaya ganyan siya. Yan. Saan na si Cookie? Ito na pala si Cookie. So ayan, zoom natin. Etong napakalaking ay! Dumikit na sa paa ko yung tawag dito. Buhangin. So ito, ulitin natin. Ayan. Ayang napakalaki na yan na may usok. Algoma Intrepid. Yan ay pumupunta yan dito sa Great Lake. Tapos yung parang dome na yon, nandoon yung salt storage. May eel. Ganda naman, napakapayapa. Sobra. Tara, puntahan natin. Interested yung kambal sa eel. No, Cookie! Eat it. It's frozen. Kaya yung iba may tinatawag na winter depression kasi buong taon ganito lang ang makikita mo. Kaya sanayan talaga. So, pagtungtong nyo dito, pagkatapos yan, dyan, tubig na siya. Dito, may para ka lang makikitang lupa kasi yung buhangin yan sa ilalim ng tubig. Grabe yan, no? Hanggang sa hindi mo na maabot, yelo pa rin. Hindi siya kayang ma-defrost agad-agad sa tindi ng kapal ng yelo. Sobra.
kung anong init sa ibang bansa, siya namang siya namang lamig dito. Si Mushi pala nasa kotse. Sundan natin saan ang gusto nito ni Cookie. Saglit nga. Cookie! Cookie, mag-stop ka saglit, Cookie. Yung palang nilalakaran nila. Pwede kang maglakad dyan. Hanggang marating mo yung doon sa dulo. Ang ganda niya lang talaga pag masdan. Very, very peaceful. Kaya rin gustong gusto kong nagka-camping kasi gusto kong makita yung mga anak ko. Lalo na 'di ba ang bilis nilang lumaki. Kausap ko nga yung kapitbahay ko eh. Kahapon ba? O tama, kahapon. Bago kami umalis, nung nagpapala ako ng yelo kasi nag-snow na naman ng matindi kahapon. Kausap ko siya na pinag-uusapan namin, huwag masyadong mag-worry sa mga bata sa future kung anong mangyayari ganyan. Although inevitably tayong mga magulang nag-worry naman tayo, 'di ba, sa future ng ating mga anak. Lalo na kung may nangyayari sa ating mga bansa, 'di ba? Nag-worry talaga tayo. Nag-uusap kami na pagdating naman sa tamang oras ang mga bata, natututo naman sila. Pinag-usapan namin kami nga, 'di ba? Sila, nagpunta sila dito, wala yung magulang nila, nabubuhay sila, may sarili silang bahay, trabaho. Ako wala rin yung mga magulang ko rito. Sa araw-araw napapalaki ko yung mga anak, 'di ba? Yung mga anak ko ng ganito. Tapos sa pagsisikap, tapos nakadaming trabaho ako rito ng alam mo yun, iba-ibang lahi ka trabaho mo, 'di ba? Nang yun, inevitably ang mga magulang nag-worry talaga sa anak, pero wag masyado kasi magiging ayos rin naman ang lahat sa takdang panahon. Nag-worry tayo sa ano ko, paglaki nila ganyan magiging maayos rin naman. Tsaka lalo na pag tayong mga magulang ay sinusubukan nating mapalaki ng maayos ang ating mga anak. Oo, tignan niyo naman to. Binitbit niya bitbit niya yung isda hanggang dito. Yung nanigas na isda. Cookie! Lance! Tingnan niyo yan, nangungulit siya. May mga oras talaga na ganyan makulit, 'di ba? Makulit, matigas ang ulo. Parang ako noon, kahit pagsabihan ako ng paulit-ulit, makulit pa rin. Si Cookie pala ay nasa tubig na siya. Lance, nasa tubig na to si Cookie. Diba ako noon, tulad nga nito, makulit din ako noon, tigas ng ulo ko. Sinasabi ng nanay ko na, umuwi ka, huwag kang umuwi ng pag madilim na. Dapat pag umuwi ka may liwanag, napapalo, ganon. Kasi, nare-realize ko na siya. Dumating na sa akin yung realization na ang mga bata, halimbawa sa mga teenager, no, gusto nilang kasama yung mga kapwa teenager nila. Kasi nagkakaintindihan sila sa mga nangyayari. Yung mga bata naman, halimbawa mga elementary, gusto nilang kasama yung mga bata rin kaedada nilang mga elementary. Kasi pare-parehas lang sila ng yung energy. Kaya may oras talaga na ang gusto ng mga bata, ang kasama nila, yung mga kaedaran din nilang mga bata. Kasi parehas sila ng level ng energy, yung mga gusto nilang mangyari. Kaya siguro ako noon, hindi ko dyan na-justify naiisip ko lang siya. Kaya siguro ako noon, parang gusto ko ring naglalakwatsa kasi kasama ko yung mga kaedaran ko. Parehas kami ng energy. Hanggang sa, minsan, ano kayang nangyayari doon? Zoom ko nga saglit. Ayun. Tingnan natin. Yan. Kanina pa. Hanggang sa ito ang istorya ko. So, lakwatsera po ako.
elementary pa lang, nag-high school, hanggang nag-college. Pero hindi ako bumabarkada sa yung mga hindi kagustuhan ng nanay ko. Yung halimbawa, maglalasingan, magagawa ng hindi maganda. Hindi. Gusto ko lang talaga kilala ng mga nanay ko yung mga friendship ko. Yun nga lang talaga lakotsera ako. Pag naglakwatsa naman ako, sila lang din ang kasama ko. Yung kilala mismo ng mga nanay ko. Ng nanay ko na pumupunta rin sa bahay namin. Yun lang talaga, hindi ako umuwi ng tama sa oras sa sinabi ng nanay ko, kaya ako napapalo. Hanggang yun nga, tulad ng nabanggit ko, yung realization ko, kaya pala kasi gusto natin yung kasama yung mga kaedada natin, kasi level siya ng pag-iisip natin, ng mga gusto natin, ng energy natin, di ba? Yun, hanggang sa minsan isang araw sa buhay ko, actually ito kakakwentuhan lang namin to ng ate ko na minsan isang araw gumising na lang ako na sabi ko, ay hindi na ako bata, gusto ko nang talagang magsumikap na maabot yung magandang buhay. Yung pinagsikapan ko talaga na maghanap ng mabuting trabaho kasi hindi na ako bata. Alam mo yun yung, oh, it's moving, that's why it's making sound, it's moving, it's moving. Put it on number 3, please. This is radiation Yeah. blaster. Put it on number 3, please. Put on number 3. Sabi ni Lance, radiation blaster daw. Ayun yung bigla na lang isang araw yung I utak. hope it blasts radiation out looking dead. Lance, I will blast radiation. hanggang yun nga, siguro talaga darating sa buhay natin, no? Yung maturity ng pag-iisip natin, bigla na lang siyang mangyayari sa atin. Bigla na lang yung mga realization ay mangyayari na lang sa atin. Kasi yun talaga ang nangyari sa akin. Minsan, isang araw, gumising na lang ako at na-realize ko lahat-lahat na kailangan magkaroon ako ng matinong trabaho, gusto ko abutin yung pangarap ko, yun. Kasi kumbaga yung mga pinapayo sa atin ng mga magulang natin, 'di ba, nung mga bata pa tayo. Kasi sila kumbaga nanggaling na sila sa ganong sitwasyon. Bilang ako ngayon, magulang na, nakikita ko kung ano yung pinayo ng nanay ko na nakikita ko na pinagsasabihan ko yung mga anak ko na wag niyong gawin to, wag niyong gawin yung ganyan, kasi nakikita ko agad yung outcome. Dahil nanggaling rin ako sa kabataan. Alam ko, lagi nga sinasabi ng magulang ko noon comment down below. Sinasabi ba ito ng magulang nyo? Nung bata pa kayo, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Yan laging sinasabi ng nanay ko. Walang sawa ang nanay ko sa mga paalala. Paalala. Para hindi kaming magkakapatid. Para hindi kaming magkakapatid maligaw ng landas. Puro siya paalala. Kasi pinagdaanan mo na di ba? Yun, ako pinagdaanan ko na to, yung mga ginagawa ng mga anak ko. At ganun din pala talaga, hindi ka makakapagsinungaling sa magulang mo kasi alam nila yan. Kasi ako ngayong nanay na ako, alam ko kung yung mga anak ko may tinatago ba o ano. Alam ko yan. Kaya pala ganun din yung nanay ko kapag halimbawa na late ako ng uwi, no? Sasabihin niya saan ka nang galing. Ang lagi ko na lang dahilan birthday party. Parang wala nang katapusang birthday party. Yun. Pinagdaanan na kasi ng mga magulang natin. So ngayon ako ay isa ng nanay. Naiintindihan ko na yung sinasabi ng nanay ko. Saan na si Lance? Ayun si Lance, parang matanda, may baston. Kung nasa malamig po kayong lugar, no, at gusto nyong ma-enjoy ng matagal pag nasa labas kayo, kung hindi kayo mag snow pants, kasi ito si Lance naka snow pants to kung hindi kayo mag snow pants, mag doble kayo, doble ng panloob. Tulad ko, hindi ako naka snow pants, pero doble yung may thin layer ako na panloob. Para matagalan nyo yung lamig. Ayun na siya, maghuhukay na siya. So sana pagtanda ko, meron pa ring YouTube para mapanood ko tong araw na to. March 14, 2026. Dito kami camping
Sa Goderich kami, wala kami sa may campground namin. Tapos mapanood ko to. Kung may gay, ano pa. Yun talaga gusto ko kaya rin talaga ako nag-vlog. Kasi napansin ko ang bilis lumaki ng mga bata. Gusto ko siyang memory kung may YouTube pa. Paglaki ng mga anak ko, pagtanda namin ni Moshi, may papanoorin ako. Papanoorin kaming dalawa kung ano yung mga ginagawa namin sa mga oras na yon. Ano ba, ang layo naman ng pinaghuhukayan ng magkapatid na to. Ang layo ng distansya nilang magkapatid. Yung isa nandito. Yung isa naman andoon. Yun, ngayon ko lang nalaman to. First time ko actually na witness to, na gumalaw to. First time ko lang siyang na witness. Ikwento ko po sa inyo tong mga seagull na to. Itong mga seagull na to sa city ay problemang malaki siya.